so that yung pag worship, pag praise natin is nakafocus lang talaga sa ating Panginoong Jesucristo. That is why we need to emphasize yung word na only. Okay, so that we will be removing ourselves, aalisin natin talaga yung mga worldly, no? Na kasi kung minsan is that na nawawala din tayo sa atin. Kay ako is not exempted, no? Dito sa minsan is that nawawala tayo doon sa focus natin on Christ, especially if there are anong tawag dito, certain problems and struggles. Ayan, sabi ni Ma'am Rolyn is okay na ang sound. All right. So tuloy-tuloy tayo. And so yung kwan natin is yung main thing pa rin natin is that I may know him. Sabi ko nga kanina is that yun pa lang is a blessing already sa atin, so that for the whole year, imagine for the whole year yung pag-uusapan natin, so that we will know Christ. Okay? And so dito is that knowing Christ as our only Savior. When we go to approach, when we approach a certain person, and then sasabihin natin sa kanya, no, he needs to be saved. Okay? Na yung katawan lang natin na ito is isang katawan lang ito na physical, pero meron tayong soul. Okay? Sometimes hindi nila magets yung mga ganyan, or that by being courteous lang sa atin is papakinggan lang, but hindi nila nare-realize yung importance, no, and significance ng sinasabi natin sa kanila. Bakit? Because understanding who we are, it takes a lot of courage to accept kung sino tayo. It takes a lot of humility, okay, to accept kung sino tayo. And ano yung first na verse natin na sinasabi natin when we go soul winning? Okay? For all have sinned, okay, and come short of the glory of God. Di ba? And so sabi niya dyan sa Romans 3:23, yun yung number one na anong tawag dito? Na ibinabahagi natin sa kanila. And sabi ko nga kanina, is that ang hirap sa karamihan na intindihin at isapuso itong verse na to. Okay? Because many people do not have the courage, okay, do not have the humility to accept kung sino sila. Diba? That they don't accept that everyone have sinned, including us, okay, and come short of the glory of God. Parang ang hirap tanggapin na merong mas mataas kaysa sa kanila, mas mataas kaysa sa atin, no? Na Diyos, okay? And then even if sinasabi nila na, oo, alam namin na merong Diyos. Pero bakit hindi nila, wala silang courage, walang humility na sabihin, okay, that they come short of the glory of God. Diba? Many people wants a savior, sa totoo lang. Okay, karamihan gusto nila, meron silang mga tagapagligtas without acknowledging also their problem. And their problem is acknowledging that they have come short of the glory of God. Diba? Scripture begins not with comfort. Okay? Napakaganda to kasi nung preaching ni Pastor Hill is that anong sabi niya? Okay? Christianity is not being comfortable, di ba? But being conformable, okay, to Christ, di ba?
And sabi niya, but it's not with comfort. So the scripture, Romans 3:23, begins not with comfort, but with the truth. And what is the truth? All have sinned. Okay? And come short. Ano bang ibig sabihin nito? Diba? Come short meanings to fail. Okay? Lack. We fall behind God's perfect standard of holiness. Okay? Coming short is deficient. Okay? Especially spiritually. Diba? And that is one thing na sabi ko nga kanina is that we understand why we need saving because all have sinned and come short of the glory of God. We are deficient. Okay, spiritually we fall behind God's perfect standard of holiness. Ang hindi ko talaga maintindihan is that bakit parang ayaw natin natanggapin yun? Because pag tinanggap natin yan, no, if we have that humility and courage to accept that we are sinners and come short of the glory of God, bakit ayaw natin yan natanggapin when yung magiging effect niya sa atin, no, is that mabubuo tayo as a person talaga, di ba? If we humble ourselves and then magpasakop sa Bible, magpasakop sa Biblia, magpasakop sa Panginoong Heso Kristo, di ba? Na siyang ating tagapagligtas, is that mare-restore tayo, mabubuo tayo as a person. Hindi ko lang talaga maintindihan bakit maraming ayaw ng ganyan. Anyway, we thank God na binibigyan tayo ng wisdom, okay, para tayo is that maintindihan din natin yon. And so, sin is not just a wrongdoing, okay? It is falling short of God's glory. And sin affects everyone. There is no exemption. Sabi niya nga dyan pag itutuloy natin yung sa Isaiah chapter 59 verse 2, anong sabi niya? Babasahin ko na lang para sa atin. But your iniquities have separated between you and your God. Diba? And so, yung effect kasi ng sins natin is that it separates us. Okay? It separates us from, okay, between us and our God. So, sin brings separation, not merely guilt. Okay? Hindi lang guilt. The greatest tragedy of sin, sabi niya dito, is not punishment. It is the distance, okay, from God. Kaya nakakapagtaka, no, na kung saan sinasabi natin that we know that there is a God, but we don't really nung tawag dito, wala tayong ginagawa in order for us to be closer to Him and not to being distant, okay, to Him. So why do we say that we have a God, or why do we say na meron tayong kinikilalang Panginoon but we distance ourselves from Him by committing sin? Diba? So meaning to say is that hindi talaga natin kilala ang ating Panginoon. And hindi talaga natin kilala, diba, even ang sarili natin. And so parang ang nasa isip natin is that we don't need saving. Hindi natin kailangan, okay, ang maligtas. Bakit? Hindi natin talaga truly na nakikilala ang Panginoong Hesus Kristo. And so, why? Because of our sin is that sabi nga natin na separate tayo. And so, good works, mga kapatid, cannot erase sin. Even religion, alam po natin yan. Even moral behavior. Okay? Kaya nga sabi niya sa Ephesians, alam natin lahat yan. Diba? For by grace only. Okay? For by grace are ye saved. Through what? Through faith. Okay? And not of works. Okay? Not of good works even. Diba? And so, ngayon is that
let me just end muna dito, no? Do I see salvation with this question? Do I see salvation as a necessity or merely parang a religious idea? Di ba? Only as a religious idea. Okay? So this morning is that tignan natin, no? Ang knowing our Christ, or that knowing our need for a savior, and just focus on Romans 3:23, and kung ano yung mensahe, no, pag ah, baybayin natin itong verse na ito, and you will know, and makilala natin, no, kung sino tayo, and why is it that we need to be saved. Kaya sabi nga natin kanina is that because of our being humans, okay, is that we are separated, and karamihan, okay, karamihan is that hindi natin makuha-kuha, 'di ba, na parang karamihan kasi nakikita lang talaga nila is yung physical natin, eh, 'di ba? Kaya 'pag ine-explain natin sa mga tao that we have another, itong kuwan na ito is that this is just a physical person of ours, 'di ba? But eternity, we live eternally through our soul, whether in heaven or in hell. Di nila ma-gets yan kasi nga di nila na nakikita, 'di ba? And so even kung ano yung ine-explain natin is that sometimes parang courteous lang sila. Yes, 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 yes. Okay. But truly sa atin is that, sabi ko nga, is that we are grateful and blessed that we are given this understanding. Okay? And ang pinaka bottom line talaga is that it takes courage to accept, who we are as we are described in the Bible, 'di ba? And so sabi ko is that it takes courage, okay? Kasi sometimes is that uh uh we are cowards to accept kung sino tayo, 'di ba? Kaya it takes really courage, 'di ba? To know that we need a savior, that we need something. Ang karamihan is that ang savior natin is that kung wala tayong pera, may nagbigay, 'di ba? Kung wala tayong mga ah, material things, merong nagpahiram, merong nagpautang, ay savior talaga, 'di ba? Okay? Pero di natin nakikita yung eternity natin na isi-secure. Okay, si-secure natin kung saan natin where we will stay for eternity. And uh, again, is that we need to be able to have that courage and being humble to accept as we are being described in the Bible. Ang sabi ng Bible natin even is that walang righteous. No, not one sa sa atin. Okay? And that's enough. Okay? That's enough para mamulat tayo, okay, on who we really are and why is it that we need saving. Ngayon is that i-expound din natin na bakit Jesus Christ, okay, is the one that can be able to save us. All right? So hanggang doon muna ako. I know that may mga uh, madadagdag diyan sa pinag-uusapan natin. Okay, so diyan muna tayo sa studio, and go ahead, Ma'am Cherry. Amen.
Romance Road kasi nagso-soul winning na po kami no'n. Hindi pa ako basta hindi ko pa po alam yung Romance Road. And nababanggit po talaga namin 'yun. Yung your iniquities have separated between you and your God. I think imbis na sabihin namin yung Romans 3:23 or yung 3:10, ayun yung nasasabi po namin na kaya nga ang description namin doon, sir, is merong parang papasok ka sa pintuan, di ba? Kung halimbawang papasok ka sa isang pintuan at nakasara yon, kahit anong gawin mo, hindi ka makakapasok sa other side of that door, no? So ganun yung kasalanan natin. Ganun namin i-describe. Ganun yung kasalanan natin. Merong bumabalakid, may humaharang. Ano yun yung kasalanan natin? 'Di ba? So ayun, naging maliwanag 'yon na dahil sa kasalanan ay separated tayo sa Panginoon. So ano yung magiging solusyon, no, 'di ba? Kaya napakaganda na makita natin na ganun na lang yung pagmamahal ng Diyos. And totoo yun, hindi sa sarili nating gawa. Not by works, not of works of righteousness, but according to His mercy, He saved us. Yun yung ang gandang malaman talaga natin na hindi natin pwedeng pagtrabahoan ito. Hindi natin, kahit anong pagpapagal natin, hindi kaya, hindi talaga aabot. Because we come short of the glory of God. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, but God commendeth His love toward us. Yun yung dahilan ng Diyos bakit niya tayo iniligtas. Hindi dahil, ang bait-bait na ni Recom, ang bait-bait na ni Sheila, sige ipapadala ko na yung tagapagligtas niya. Napakagandang makita na wala tayong part doon, no? Na hindi mo pwedeng ipagmalaki na, ay, kaya ako naligtas kasi nakitaan ako ng kabaitan ng Diyos or kagandahan o katalinuhan o kayamanan, ano pa man yan na pwede mong ipagmalaki. Wala wala. In that, while we were yet sinners, di ba, sir, sabi niya doon, Christ died for us. Kaya, itong kaligtasan talaga natin, no, ay napakagandang araw-araw nating ninanamnam. Ako, honestly, sa prayer ko sa early morning, yung paggising, hindi ko babanggitin yung pasasalamat ko na iniligtas ako ng Panginoon. At actually, sir, nung nabasa ko yung message niyo kahapon patungkol doon sa topic nga natin. Since anyway, ito ay parang talk show type naman, kaya everybody can comment habang nag-uusap-usap tayo. Kasi baka makalimutan nyo habang nagsasalita ako. So, pwede po kayong mag-butt in. Naalala ko lang, sir, yung buhay kasi ni Paul, no? Patungkol sa kanyang kaligtasan. Na dito sa topic natin, sa theme natin na that I may know Him, nakuha ito sa Philippians. Sa Philippians chapter 3, no? Which is our main verse. Na una, i-describe muna ni Paul yung kanyang sarili na meron siyang marami siyang credentials. Kung worldly lang pag-uusapan, mataas ang kanyang kalidad. Hindi siya, kasi karamihan sinasabi, kaya nag-full time yan kasi wala nang mapuntahan yan. Kaya nag-full time kasi kick out sa school yan. Yung mga wala nang pag-asa, kaya dinala sa simbahan kasi ito na lang yung paraan para ma-extend pa yung kanyang buhay. Di ba yung mga parang patapon ba itong mga full-time na ito? Pero titignan po natin si Paul, Apostle Paul, na i-describe niya po dyan, hindi ko na babasahin lahat kasi para mas marami tayong ma-discuss na part dito. Pero lagi naman po natin itong nababasa. If we are going to look at him, credentials, ang taas ng standard niya. Sa kanyang, meron pa siyang nabanggit dito na sabi niya dito na blameless. Touching the righteousness which is in the law, blameless. Kumbaga, pagdating sa batas, wala siyang sinaway. He was very obedient sa lahat ng mga bagay na yun. Pero ano lahat ito? Flesh. No? And kung titignan natin, kasi meron akong narinig na nagbanggit na kaya ang gaganda ng mga sinulat ni Paul because he is a lawyer.
Sabi doon Mm. sa ano. Kaya Mm. ang gaganda ng mga letters niya, ang dami niyang naisulat sa Bible because he is a lawyer. Parang bating naggumanon talaga yung utak ko doon. Kasi alam na alam ko na according sa pag-aaral natin, it's not the personality of the writer. Ano? Kailangan nating makita yon na hindi yung personality ng nagsulat, yung ginamit niya para maisulat itong mga verses sa Bible. Ang sabi dito sa 2 Peter chapter 1 verse 21, yung Holy Spirit yung nag-move, 'di ba? We can just go there for a while. Sabi po dito, for the prophecy came not in old time by the will of man. Hindi ito sa will ng Diyos, ay ng tao. But holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So whatever na mababasa natin dito, hindi dahil sa personality, no? Ano man yung mababasa natin, kasi kung sa personality lang, bakit si Pedro, isang fisherman, pero meron siyang 1 Peter, 2 Peter. And kung titignan natin dito kung papaano yung pagsusulat niya nitong book na ito ay talaga namang hindi mo rin iisipin na isang fisherman ang nagsulat nito, 'di ba? And all the others, no? Yung lahat nitong mga ng mga verses na nababasa natin dito sa Biblia ay dapat ang lagi nating iisipin, Diyos ang may gawa nito. Kaya ko lang sinabi yun, sir, kasi gusto kong makita natin yung difference nung si Paul umaasa sa kanyang flesh at nung si Paul naligtas. Kasi nga pag Amen. pinag-uusapan natin dito yung kaligtasan, di ba, sir? So, si Paul, nung umaasa siya sa kanyang flesh, sabihin na natin siya yung pinakamatalino sa lahat. Siya yung pinakamataas sa lahat. Pharisee of Pharisees, ganyan pa siya, circumcised the 8th day, di ba? Pero ano ang kinalabasan ng kanyang katalinuhan? Distraction. Bakit? Persecutor siya ng Kristiyano. 'Di ba? Kalaban ng Diyos. Pero sinasabi niyang matalino siya, 'di ba? Amen. Kung sa katalinuhan lang talaga nakukuha, dapat sa una pa lang na-realize niya na kinakalaban niya ang Diyos. Pero bakit hindi? 'Di ba? Kung umasa siya dun sa kanyang katalinuhan. Pero kailan Right. niya na-realize na siya ay gumagawa ng hindi maganda sa Panginoon nung tinagpo siya ng Panginoon on the road to Damascus. 'Di ba? Kaya nga, if we are going to look at the book of Acts, hindi lang isang beses yun na makita natin yung account na yun. Actually, nangyari yun, nakasulat. And then, bumalik ulit siya. Nung nagkukwento na si Paul, verbatim, word per word, na ulit po ito doon sa book of Acts. Kasi Amen. bakit? For emphasis. No, gustong i-emphasize ni Paul na kailan lang nagkaroon ng kwenta yung buhay niya. Noong natagpuan niya ang Panginoon. Nung tinagpo siya ng Panginoon. At ang makikita nga natin dito, binulag pa siya eh. Bakit? Para hindi na niya makita lahat yung mga pwede niyang ipagmalaki sa buhay. 'Di ba? Kaya nga yun yung pinakamagandang mangyari sa atin eh. Bulagin talaga tayo ng Diyos sa mga makamundong bagay. Gawin tayong manhid. Kaya nga, I am dead to Christ. 'Di ba? Sabi nga doon sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Amen. 'Di ba? Crucified ako sa Panginoon. Siyempre, pag sinabing crucified ka sa Panginoon, ay patay ka na, 'di ba? Pero sabi ni Paul, nevertheless, I live. Pero, yan, may pero doon. Hindi na sa flesh, but according sa faith niya sa Panginoong Hesukristo. Doon na siya nabubuhay. Namatay na lahat yung pakiramdam niya, yung panlasa niya, lahat sa kamunduhan. Napalitan ito ng para sa Panginoong Jesus. Kaya napakaganda kung sasariwain talaga natin yung ating kaligtasan. Makikita talaga natin na dito nagsimula lahat yung nagkaroon ng kabuluhan yung buhay natin, naliwanagan tayo, 'di ba? Yung tinatawag palang illumination, sir. No, yung akala ko lang dati yung, 'di ba, illumination, parang biglang nagliwanag. Na-explain ito ni Pastor Bernard doon sa revival, sa lesson namin. Habang halimbawa ay nakikita mo ang isang bagay, parang maliit siya, isang tuldok. Pero habang palapit ka ng palapit, yan, nakikita mo, ay may shape pala. Tapos habang palapit ka ng palapit, ay ganito pala yung itsura. Hanggang sa pag
closely, nakita mo na, pwede mo na siyang hawakan, makikita mo na lahat ng parte niya, 'di ba? Mm. So, ganun tayo sa Panginoon. Amen. Before, ano yung word doon? Transcendent ang ano ko ang pagkakaalam ko doon sa word. Ang God natin is very, very far. Parang nasa langit na milya-milya ang diferensya natin. Ganon ang tingin natin sa Diyos, di ba? Parang ang hirap niyang ma-reach. Pero kailan Right. natin nasabi na close tayo sa Panginoon? That was when we got saved, di ba? Lalo Mm. natin siyang Amen. nakilala. It was na-illuminate sa atin yung image ng Diyos na pwede na tayong mag-pray ngayon na sabi nga ni Sir Michael Bagyon, sir, yung isang pastor doon sa Kabangkalan, ay sabi niya, pag kinakausap ko ang Diyos, ang tawag ko, Tay. Tay. Mhm. Di ba? Bakit? Naliwanagan ka eh. Nalaman mo sa Biblia ang sabi ng John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Oh, anak ako ng Diyos, bakit hindi ko siya tatawaging tatay? 'Di ba? Mhm. So, bakit nung unbeliever ba tayo? Alam ba natin yun? No. Wala pa. Amen. Pero, nung naligtas tayo, that was the time na naging maliwanag yung Diyos sa atin. At paunti-unti na nagiging maliwanag. Palapit tayo ng palapit sa katotohanan. Parang ganun ba? Na palapit tayo ng palapit, ibig sabihin, padami ng padami yung mga bagay na nalalaman natin patungkol sa Panginoon. And it all started sa ating salvation. Amen. Kaya Amen. nga kung makikita natin si Paul, meron akong sinulat dito eh. Dito natin makikita na si Paul, hindi yung katalinuhan niya ang nagsasalita, 'di ba? Sa lahat ng kanyang mga sinulat, kundi ang Diyos na nagligtas sa kanya at patuloy naggumamit sa kanya hanggang sa siya ay namatay. Hindi yun power ng katalinuhan ni Paul. At actually isa ako sa mga, masasabi ko talagang, isa sa mga writers dito ay favorite ko rin si Apostle Paul. Mm. Pero nakita ko doon na bakit siya nakapagsulat ng ganito? Dahil nakilala niya ng lubusan ang Panginoon. 'Di ba? Kasi ito yung kaya nga ito yung lagi niyang sinasabi doon sa Romans chapter 9, chapter 10, no? Na sinasabi niya na grabe yung burden niya sa mga Israel. Kasi kung paano niya nakilala ang Diyos, gusto niya na ganun din nila makilala. Para yung joy na meron siya, magkaroon din yung kanyang mga kamag-anakan, yung kanyang kapamilya. Kaya, ang kagandahan nito, pag tayo ay naligtas, yung steps natin, in-order ng Panginoon. God is setting it in order. Di ba? Ang ganda. Ang gandang makita na noon, ang akala ko ay the steps of a good man are ordered by the Lord. Akala ko, di ba kasi nga, instruction ng Diyos yung Biblia, di ba? So, ito yung manual natin, in-order niya, dito ka sa right, dito ka sa left. Hindi lang pala yun. If we are really going to understand yung context, yun pala, siya yung nagsiset in order. Halimbawa Amen. ay may mga dito, ay hindi, iaayos ko yan. Para yung steps nitong anak ko na ito, magiging maayos. Di ba? Right. Pag sinabing set in order, kumbaga parang sinisemento niya yung malubak, di ba? Parang ganun. Kaya nga ang ganda ng, if you really realize yung, wow, thank you Lord. Kasi noon, wala, nasa darkness ako. Puro, madapa ako dyan. Wala, hindi ko nakikita eh. Pero anong nangyari ngayon? Nung niligtas ako ng Panginoon, binuksan niya yung aking mata, naging maliwanag lahat. Ngayon, may mga stumbling blocks man along the way, but I can see it now. 'Di ba? Pinapakita na yan sa akin ng Panginoon. At bago pa ako dumating doon, sinisemento na ng Diyos yung daanan ko. O, 'di ba? Kaya napakaganda talaga. Ay, kung meron man tayong napakagandang dapat sariwain, yung salvation natin. Right. Kaya, knowing Christ through our Amen, amen. salvation. Yun. So, Right. yun, dun lang po muna, sir, para makapag-discuss. Dagdagan ko yun. Yes, sir. Maganda yung sinabi mo kanina. And ito sabi nga niya is that sa verse 7 ng chapter 3 ng Philippians, anong sabi niya dun sa anong sabi ni Paul sa lahat ng kanyang mga na-gain, no? But what things that were gained to me,
Sabi niya, those I counted what? Loss. Okay? Loss lahat yan. Para Yes. kanino? Yun naman ang dapat nating tignan. Di ba? Amen. Hindi, sa totoo lang. Is that nung sinasabi ni Cherry kanina, ako hangang-hanga din ako sa scholastic ba records and qualification ni Paul, 'di ba? Pero yung sinasabi din ni Cherry kanina, full time kasi wala nang pupuntahan yan. Tapos ito ganyan yan. Ay karamihan talaga sa totoo lang yun. Anak ako naman pagka naririnig ko na sinasabi yung ganyan, marami pa rin talagang hindi nakakaalam kung sino ang Panginoon. That's right. 'Di ba? Ang dami pa rin pag may nagsasabi ng mga ganon, hindi pa talaga natin lubos na kilalanin. Okay? Or nakilala. Hindi nila alam na yung nagsuko ng kanilang buhay totally, 'di ba? Is that yun yung pwede nating sabihin na kilala nila kung sino yung Diyos nila, 'di ba? Kasi Amen. ibinigay nila lahat para sa kanya. Tingnan natin si Paul. Magandang pag-usapan din natin 'to. Sabi ko nga is that pag tinignan ko itong scholastic records niya, wow, parang he is first among equals, That's 'di ba? right. Yes. Parang in law or in Latin, siya yung primus inter pares. Yun yung tawag nila diyan. Okay? The first among equals. However, it takes him to experience Christ. Okay? Para masabi niya na lahat ng mga ito, I counted it all loss. That's right. Kaya nga, di ba? Sabi yun, tama yun. Sasabi ng Cherry kanina na, tawag dito, you know when it was Paul who have written it. Di ba? Yes. Alam natin na siya ang sumulat. Bakit? Ay, example, yung Hebrews. Okay? Sa totoo lang is that parang meron pa rin mga disputes on who wrote that. Di ba? Yes, sir. Maraming mga disputes pa rin dyan eh. Pero karamihan is that they incline towards, pag tignan ninyo, there's a pattern. Diba? There's a pattern. But ang hindi nare-realize ng karamihan, okay, is that it is not really those persons na parang mismo na sila. Kasi pag sila ang sumulat niyan, I doubt na they could be able to write in that particular manner. Di ba? Yes. It is still the Holy Spirit. It is still God who actually provided these people with wisdom for them to write this. Yes. Okay? Amen. Kaya nadidispute yung sinulat naman yan ng tao? No. Okay? Binasa ni Ma'am Cherry yung verse kanina. Yes, Di sir. ba? Kaya, how can a fisherman write that? Sa totoo lang. Amen. Di ba? Oo, tsaka yung mga ibang mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo, they're ordinary persons. They are carpenters, they are fishermen, That's 'di right. ba? Oo, pag titingnan natin si Paul talagang pinaka highest kumbaga. Okay, but anong sabi niya? Wala 'yan. Amen. Okay? Wala 'yan. And I think yun yung isang kailangan din natin na kaya nga bumabalik tayo doon sa ating theme na that I may know him. Amen. And babalik tayo doon sa ating salvation. Napakaganda talaga ang sabi niya dito that what things were gained to me, those I counted what? Loss. Para kanino? For Christ. Di ba? Sabi ko nga, a Pharisee of Pharisees. Di ba? A lawyer. A very achieved person. Okay? Very achieved person. Pero, ano yung kanya? It took him courage and humility para sabihin yan that he counted this all loss. Okay? For Christ. Diba? Amen. These are all dung in the Yes. eyes of God. Okay? Kaya yung sinasabi natin na kahit ano ka, diba? If hindi mo ibaba ang sarili mo, hindi mo makikilala at hindi mo kilalanin ang Panginoon. It took him to experience Christ before talaga na masasabi niya that
makilala niya. Imagine, di ba? Kailangan pa siyang bulagin ng Panginoong Hesukristo para siya ay maniwala, That's di ba? right. Okay? Sometimes hindi mo maiisip yung wisdom, no? That we need to be blinded so that we can see. Yes, that's correct, sir. 'Di ba? O sige. So ayan, maganda yung magiging setup natin para at least free flowing tayo. Ayan, kayo naman diyan. Kung ano yung siguro sa mga gentlemen naman diyan ang Siguro dito ka na lang. oo, mag-comment para kung kasya kayo diyan, di diyan na lang sila sa Si Recom lang naman, sir. Ay, si Rec. Nag-iisang O sige. kalalakihan. Akla. Di, sama mo na si Mark. Ah, Dalawa sila. yan. So ano naman daw ang masasabi mo, Recom, sa pinag-uusapan natin? Ayun. Okay, amen. Sige. Maganda to. Maganda itong kuan para merong mag set ng mga pag-uusapan natin, 'di ba? And tawag dito, parang discuss tayo on this theme na meron tayo. Okay, sige. Brad Recom. Good morning po sa ating lahat. Man. Yung mga pag-usapan po natin patungkol sa kaligtasan. Yan, so dahil ganoon din sa akin, tinanggap ko si Kristo na hindi ako nagsimula na sa mga makamundong gawain. Yan, dahil yan ako galing sa mga makamundong gawain. So merong isang nag-share sa akin ng kaligtasan at yon na tinanggap ko si Kristo sa buhay ko. At yun nga, kahit kung sino ka, kung hindi mo naman na kilala, hindi mo naman na ibababa ang hindi mo ibababa sarili mo kay Kristo, wala rin mangyayari sa buhay mo. Kaya yun na, tinanggap ko si Kristo sa puso ko at ayun na patuloy na nagpapagamit ako sa Kanya. Amen. At ngayon na nandito na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya laking pasasalamat ko dahil dito ko lubusang nakilala ang Panginoon. Amen. Kaya encourage ko rin po sa iba na wala na pong mas magandang gawain kundi yung nandito ka sa gawain ng Panginoon. Amen, amen. At ayun, dito nag-aaral ng Bible School at naway makapasa nitong second sem. Amen. Kaya amen. Bakit alanganin ba yung mga grades mo? Kaya yan po yung pinapanalangin ko na dahil walang ibang purpose ng pagpunta ko dito kundi ayun, matuto ng salita ng Diyos. Kaya yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Alright. Yan maganda, no? Kasi na-experience talaga. Yes, Yung sir. mga soul winning, sa Bible studies, sa mga gawain, doon natin na-experience ang ating Panginoong Hesukristo eh. Amen. Diba? Hindi sa inuman, hindi sa kung saan-saang barkada, whatever. I don't think na doon talaga ang ini-experience natin. Kaya hindi ko maintindihan kung, well, sabi ko nga is that kung minsan is may nakikita akong mga naglalasingan tapos
Kung minsan, nagigilty ako in a way na, ganun, ganun ako noon. Kanya lang, thanks to God talaga na, kung tawag dito, anong sabi mo kanina? Doon sa dot na yun? Then, Ay, yung illumination, sir. illumination Yes, sir. Imagine, kahit tapos ka na ng doctorate mo, hindi ka pa ma-illuminate dyan sa kwan na yan. That's right. Di ba? Anong klaseng kwan kayo? Anong klaseng pag-aaral lang meron kayo? Bakit hindi nyo maintindihan? Bakit hindi kayo na-illuminate? Mm. Di ba? Na kung saan, ito lang yung tignan mo, that lang ang Panginoon Okay? O kasi ayaw mong lapitan. Di ba? Kasi pag parang habang lumalapit ka, parang mas lalo kang nasusunog, whatever That's Okay? right. Pero, if you have the courage and humility to go and go and go and go and go and lessen your distance sa Panginoon, and you will see you can be able to experience Him. Di ba? Oo. Okay, sige. How about yung dalawang may time pa naman tayo mga ladies naman na nandyan. Sige. Oo. Sige, kahit sino sa inyo dyan. Si Rhea, sir. Rhea. Ayan, good morning po sa ating lahat at grabe, napakaganda po ng ating team ngayon. Ano po? At Amen. unang-una po, magsishare lang ako kasi po syempre ako masasabi ko talagang laking Sunday school ako, pero lahat po ng yun is parang kay Paul na walang kwenta kasi ilang beses po na sinearch ko. Sabi ko, ligtas ba ako? Una po nung high school ako kasi talagang tawag dito, wala pong makikita sa akin na na save ako. Kasi puro kamunduhan, puro talagang babad ako sa kung ano yung mga ginagawa ko dati. Then sabi ni mama sa akin, anak, isearch mo nga kung ligtas ka. Tapos yun Amen. po, meron po yung one time na narinig ko talaga sa preaching. Then sabi nga, kung talagang ligtas ka, bakit ka pa magpapalulong sa kamunduhan, sabi niya. So, nung sinabi ko kay mama, Ma, bakit pa ako gumagawa ng ganitong malaking kasalanan na parang hindi kaya gawin ng ligtas, sabi ko po. Then, yun, siniran niya po ako ulit. And then, nung pumunta pa ako ng senior high, mas lumala po yung ko. yung, ayun. Pasaway. Talagang makikita po ni mama yun sa akin Kasi, iba po talaga yung, kumbaga, attitude ko noon. Tapos, as in, kung ikukumpara ko ngayon, talagang wala. So, sabi ko ulit kay mama, Ma, sabi ko, pangalawa na to. Sabi ko, hindi talaga ako ligtas. Sinabi ko po yun. Kasi talagang, bakit kaya kong gawin? Or parang wala akong konsensya na gawin yung kasalanan na yun. So, sinabi ko po ulit kay mama, then siniran niya po ako ulit. Kaya, parang doon po ako naliwanagan talaga kasi sunod-sunod po yung mga nangyari sa buhay ko. Then, dumating po sa time na yun nga, na napunta po ako dito. Sabi nga ni Ma'am Cherry kanina, yung mga full time no, pero talagang yung yung plano ko talaga is mag-aral sa BMA, yun, magpapaaral sa akin gano'n. Pero yun nga, hindi dahil sa wala akong napala kundi dahil yun sa calling ng Panginoon. Amen. Dahil kung talagang ligtas ka, mas pipiliin mo yung para sa Panginoon. Amen. At yun nga, na sinabi ko nun kay Pastor na ayoko maging second option ang Panginoon. Yun po. Amen. Mm. To God be the glory.
Amen, amen. Nasabi ko nga kay Apple, talagang kung si Baneneng sa Sunday School. Okay? Tapos, sabi niya sa akin, hindi pala ganyan siya kalaki noon. Oo. Kaya tinanong ko si Apple, ano nangyari sa kanya? Ay, hindi ko din alam. Oh, sige. So, thank you. Sa Sheila naman. Good morning po sa ating lahat. Una-una po is nagpapasalamat po ako sa mga narinig po naming mga mensahe po. Sa akin naman po is share ko na lang din po to is una is nagpapasalamat po talaga po ako sa aking salvation na kasi na nakilala ko ang Panginoon. At kasi nung alam na nung wala pa ako dito sa church is nagpapasaway din sa magulang. Kaya, pero nung nakilala ko yung Panginoon is parang nung bago pa lang po ako dito is nung shinare po sa akin yung yung salvation is yung una is parang hindi ko pa masyadong naunawaan. Pero nung tagal ako dito na araw-araw po akong nakakapakinig ng salita ng Diyos, is mas lalo ko pa pong nauunawaan kung ano talaga yung kaligtasan po. Kaya noon nung nasa kamunduhan pa ako, walang kwenta yung buhay ko kasi wala yung kwenta yung buhay ko. Pero nung nandito na ako sa church at nakilala ko yung Panginoon at nagkaroon ng kwenta yung buhay ko po kasi nakilala ko po yung Panginoon at Amen. naging kagamit-gamit na din po dito. Yan naman po. Amen, amen. Thank you. And ayan, tuloy-tuloy tayo sa doon naman nagsisimula no pag naunawaan talaga natin ang salvation natin. That is why doon nagsisimula sa lahat ng mga ginagawa natin hanggang ngayon. Okay. All right, sige. Ma'am Cherry, meron pa ba? Dadagdag pa kayo diyan. Wala na po, sir. Okay, sige. So, sa next, kalimutan ko talaga yung content natin. Set up natin na pag-usapan natin para at least mas maganda. Alam mo yung Amen. ang napapansin ko lang kasi kung minsan doon sa in a way, hindi sa structured yung kwan natin, yung yung pwede kang mag-butt in, pwede tayong, maganda yun sa totoo lang kasi makita mo yung views mo talaga. Yes. Ang isang problema doon, hindi mo na alam 6:30 na. Ganon. Oo. Sa dami ng pinag-usapan. Kasi habang nagsasalita yung isa, may naiisip ka eh. Yes. Di ba? Yes. Hindi sabihin, oo, tama, totoo yan. Then ganito, ganito. 5 tayo, 6 tayo. Ay, siya. Okay. Kaya tingnan mo yung mga mothers, wala, hanggang alas 7 kung ganon yung, kung ganon yung kwan nila. Di ba? Tapos makakalimutan, ay, meron pa pala tayo dito sa studio. Pagsalitain natin, nako! Maganda yung ginasa. Yung last yata yun, sabi niya, o sige, tig 8 minutes. Ba, hinati-hati pa. Diba? 8 minutes. Totoo naman, yung iba nga, 5 minutes lang. Hindi pa natapos. Kanya lang, nung nag-discuss sila, hanggang din sa kung saan-saan pumunta yung kanilang kwentuhan. Oo. Tapos, nung natapos na, ay, meron pa pala dito sa studio. Pagsalatain natin sila. Yan. Diba? Kakatawa ko minsan. Kanya lang, magandang makinig eh. Okay. Alright, so thank you sa ating mga kasama dito sa FB. Ayan, nakita ko Amen. si Marcher Agatep. Thank you, Marcher. Masaya dito. Nag-attend kayo. Okay. Magpo-board pa si Marcher ngayon. Okay, Sir Jerry. Ayan, si Ma'am
Ma'am Rolin, good morning. Yan, si Sir Gary. Ayan, Major Gary. Amen. Ma'am Myra, Amen. good morning. Ayan, si Ma'am Raquel. Ayan. Sino pa yun nandito? Ma'am Heidi, Ma'am Myra. Ayan, si Krisha. Good morning, Krisha. And then yung mga interns na nandito. Magandang umaga sa inyo kayong mga interns. It's good na magikinig tayo before tayo mag-duty. Yan, si Ma'am Maria Cristina. Si Sir Salvador Bore. Sir Gilbert. Ayan. Ma'am Rolene. Dito lang si Sister Ma'am Apple. Teresa Rivera. Ma'am Teresa. Ma'am Sir Geraldine. Asherto. Ayan. Sir Asherto. Ayan, good morning. Ano pa? Sino pa? Ma'am Vilma. Vilma. Ayan. Ayan, si Sir Nilo. Sir Nilo. Morning, sir. Kumusta Si Ma'am na? Grace. Ma'am Grace. Cacho. Ayan. Ay, kala ko si Gracia. Ma'am Beth. Si Ma'am Grace Cacho kaalim po kapatid ni, ay ate ni Baneneng. Si Ma'am Joyce. Ayan. Yes, amen. Alright. So, tamang-tama. It's 6:05. Okay? Just in time. So, magandang umaga sa ating lahat. I hope we're blessed with this, no? Okay, tayo manalangin kung wala na. Just pray, dakilang Diyos. Maraming salamat ulit sa umagang ito. And we thank so much, O Lord, sa devotion again. Thank you for the words. Thank you for the verses na nabasa po namin, naging basis ng aming devotion. And we thank you sa theme namin, O Lord. And tulungan niyo po kami para sa lahat ng mga na naririnig namin is that ma-achieve namin, O Lord, itong goal na ito. Walang iba kung hindi yung makilala ka namin, O Lord, ng lubusan. And again, we thank so much sa platform po na ito na nagagamit po namin for us to share and to listen your words. Keep us safe for the rest of the day, O Lord, sa lahat ng mga tatrabaho, magkaklase, and sa lahat po ng mga soul winning and Bible studies, Almighty Father. And we pray also sa aming panambahan mamayang gabi. Continue to provide wisdom and strength, O Lord, sa aming mahal na pastor. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, good morning. Thank you, sir. Good morning. Bye-bye. See you. Salamat sa lahat. Bye-bye.